Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Magandang umaga din po, Father. Araw ng Miyerkules sa labing limang linggo sa karaniwang panahon. Ang ating mga pagbasa ay malinaw na nagpapaalaala sa atin na mayroon lamang tayong iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siyang Diyos na lumikha, siyang Diyos na nagligtas, at siyang Diyos na nagpapabanal. At dahil ito ang katotohanan na mayroon lamang tayong iisang Diyos, dapat talaga ito na maging malinaw sa atin. Kung siya ang nag-iisang Diyos, tayo ang kanyang mga lingkod. Tayo ang kanyang mga alipin. Tayo, bagamat lingkod at alipin, ay itinuring niyang mga anak. Kaya huwag tayo makakalimot sa katotohanan na ito. Huwag nating pangarapin na maging Panginoon at ang Diyos na tunay na Panginoon ang siyang susunod sa gusto natin. Sabi nga sa unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias, hindi maaaring makapagmalaki ang palakol sa may-ari nito. Makapagmamataas ba ang lagari sa gumagamit sa kanya? Ang baston pa ba ang magwawasiwas sa may hawak nito? Hindi kailanman maaaring mangyari na ang palakol ay kumilos ng sa kanya lamang. Ang may hawak sa kanya ang nagpapakilos sa kanya para magawa niya ang mga bagay na dapat niyang gawin. Ang lagari ay hindi makakakilos ng siya lang. Kinakailangan mayroong karpintero o mayroong tao na gagamit at magpapakilos sa kanya. Ang baston, ang tungkod, hindi kikilos ayon sa kanyang sarili lamang. Kinakailangan ang tao na hahawak sa kanya upang siya'y gamitin bilang tungkod. Ito'y napakagandang sinasabi sa unang pagbasa tungkol sa katotohanan na sa bawat tao merong Diyos na nagpapairal. Mayroong Diyos na siyang nakakaalam ng lahat. Kaya may karunungan man tayong taglay, may kakayahan o kagalingan o kayamanan o posisyon man tayong taglay-taglay ngayon, huwag tayong makalimot na mayroong Diyos na siyang dahilan ng lahat. Hindi ako at hindi ikaw ang Diyos. Kaya huwag tayong maging mayabang, huwag tayong maging mapagmalaki, huwag tayong magmataas. Merong Diyos na makapangyarihan at nagpapairal sa ating lahat. Kapag ang katotohanan na yan ay palagi nating ilalagay sa ating isipan at sisikapin nating isabuhay, hindi natin papangarapin na maging mataas. Hindi tayo magiging mayabang. Hindi natin papangarapin ang buhay sa mundong ito, sapagkat ang lahat ng iyan ay baliwala sa harapan ng Diyos. Kaya hingin natin sa Diyos, mga kapatid, ang biyaya na tunay na maging masunurin sa Diyos na lumikha, nagliligtas, at nagpapabanal sa atin. Amen.